Lolo, nakaka-proud po pala talaga maging Pilipino, no? Abay oo naman. Mayaman tayo sa kultura, magagandang tanawin, at mga Pilipino na nakikilala sa ibang bansa. Pero napapaisip po ako, sino po ba ang unang Pilipino? Napakagandang tanong, Apo. Sige, silipin ulit natin ang history nang malaman mo. Sino nga ba ang mga unang Pilipino? Alamin natin yan dito sa The Taglish Explainer. Ang topic na ito ay galing kay The Jenny 20. Salamat sa iyong suggestion. Shoutout na rin sa mga taga-La Union dyan. Ako po, si Professor Ipaliwanag ng University of Life at ngayong araw, sasagutin natin ang isang tanong na mukhang simple pero napaka-komplikado. Sino nga ba talaga ang unang Pilipino? Alam nyo, kapag tinanong ito sa iba't ibang tao, magkakaiba ang kanilang sagot. May magsasabing si Lapu-Lapu dahil siya ang isa sa mga unang lumaban sa mga mananakop. May magsasabi naman na si Rizal dahil malaki ang kanyang papel sa paghubog ng kamalayang pambansa. Gayunpaman, mahalagang maunawaan na ang sagot sa tanong na ito ay nakadepende sa kung paano natin binibigyang kahulugan ang salitang Pilipino. Sa kasalukuyan, ang Pilipino ay tumutukoy sa mamamayan ng bansang Pilipinas, isang bansang may malinaw na hangganan, pamahalaan, at pambansang identidad. Ngunit mahalagang tandaan na ang bansang Pilipinas ay hindi pa umiiral noong sinaunang panahon. Ang pangalang Pilipinas ay ipinangalan lamang noong ika-16 na siglo ng mga Espanyol bilang parangal kay Haring Philip II. Ibig sabihin, bago dumating ang mga mananakop, ang mga taong naninirahan sa kapuluan ay hindi pa tinatawag na Pilipino. Kung ganoon, sino ang mga naunang nanirahan dito? Ayon sa mga pag-aaral sa larangan ng arkeolohiya at antropolohiya, ang mga unang tao sa kapuluan ay dumating libo-libong taon na ang nakalipas. Isa sa mga mahalagang ebidensya ay ang Callao Man na natuklasan sa Callao Cave sa Cagayan. Ang mga fossil nito ay tinatayang mahigit 60,000 years old na at itinuturing na isa sa pinakamatandang ebidensya ng presensya ng tao sa Pilipinas. Sa kabilang banda, mayroon ding Tabon Man na natagpuan naman sa Palawan. Ang mga fossils nito ay tinatayang nasa pagitan ng 16,000 to 47,000 years old na. Ang mga natuklasang ito ay nagpapakita na matagal nang may naninirahan sa kapuluan bago pa man mabuo ang mga organisadong lipunan. Gayunpaman ang mga sinaunang taong ito ay hindi pa maituturing na Pilipino sa modernong kahulugan. Wala pa silang konsepto ng bansa o pambansang identidad. Sila ay nabubuhay sa maliliit na grupo o komunidad na may kanya-kanyang kultura at paraan ng pamumuhay. Sa paglipas ng panahon, nagkaroon ng mas sistematikong paglipat ng mga tao sa kapuluan. Isa sa mga pinakatinatanggap na teorya ay ang Austronesian Migration. Ayon dito, ang mga ninuno ng karamihan sa mga Pilipino ngayon ay nagmula sa Taiwan at lumipat sa Pilipinas mga 4,000 to 5,000 years ago na ang nakalilipas. Ang mga Austronesian ay nagdala ng mahahalagang kaalaman tulad ng pagsasaka, pangingisda at paggawa ng bangka. Sila rin ang naglatag ng pundasyon ng maraming wika at kulturang matatagpuan sa Pilipinas ngayon. Habang lumilipas ang mga siglo, nabuo ang iba't ibang pangkat etniko tulad ng mga Tagalog, Ilocano, Bisaya
at Ifugao. Bawat grupo ay may sariling wika, tradisyon at paniniwala. Sa panahong ito, ang identidad ng mga tao ay nakabatay sa kanilang komunidad o rehiyon, hindi sa isang pambansang konsepto. Dumating ang malaking pagbabago noong ika-16 na siglo nang sakupin ng Espanya ang kapuluan. Sa panahong ito, ipinakilala ang pangalang Pilipinas at unti-unting nabuo ang ideya ng isang pinag-isang teritoryo. Gayunpaman sa simula, ang salitang Filipino ay hindi tumutukoy sa mga katutubong naninirahan dito. Sa halip, ito ay ginagamit para sa mga Espanyol na ipinanganak sa Pilipinas habang ang mga katutubo naman ay tinatawag na Indio. Nagbago lamang ang kahulugan ng Filipino noong ika-19 na siglo nang gamitin ito ng mga ilustrado kabilang na si Jose Rizal upang tukuyin ang lahat ng taong ipinanganak sa kapuluan. Dito nagsimulang mabuo ang modernong konsepto ng pagiging Pilipino bilang isang pambansang identidad. Kaya kung babalikan natin ang tanong, sino ang unang Pilipino? Mula sa pananaw ng kasaysayan at agham, walang iisang tao na maaaring ituring na unang Pilipino. Ang mga sinaunang tao tulad ng Calauman at Tabunman ay maaaring ituring na mga unang nanirahan sa kapuluan. Ngunit hindi pa sila Pilipino sa modernong kahulugan. Sa kabuuan, ang tanong na sino ang unang Pilipino ay walang simpleng sagot. Ang mga unang tao sa kapuluan ay kinakatawan ng mga sinaunang nilalang na nabuhay libo-libong taon na ang nakalipas. Ngunit ang konsepto ng Pilipino ay nabuo lamang nang dumating ang mga Espanyol at lalo pang umunlad noong ika-19 na siglo sa pag-usbong ng nasyonalismo. Kaya ang pagiging Pilipino ay hindi nakatali sa isang tao, kundi sa kolektibong kasaysayan ng mga taong nanirahan at nagbigay hugis sa bansang Pilipinas. Ako si Professor Ipaliwanag na nagsasabing ang kasaysayan ay mas nauunawaan kapag tinitingnan natin hindi lamang ang mga pangalan, kundi ang mga prosesong humubog sa ating pagkakakilanlan. Subscribe na para sa Daily Dose of All Things Pinoy videos. Ako si Prof. Ipaliwanag and this is the Taglish Explainer Channel.